Nagbago na ako. Ate, huwag mo na akong pakialaman tungkol kay Ruyan. Alam ko ang ginagawa ko. Ang totoo, masyado kang nakikialam sa buhay ko. Mabait naman si Shen Wen. Shen Jin, malaki na ang mga kapatid mo. Hayaan mo na silang magdesisyon para sa sarili nila. Sige po. Bahala na kayong pakasalan ang gusto ninyo. At magpakasal sa sinumang gusto ninyo. Lanan. Pupuntahan ko na si Ruyan. Alam ko nang mapapaisip din si Shen Wen balang araw. Sana matagal mo na itong ginawa. 8 Shen Jin. Bakit ka nandito? Shen Yu, Lenam. Ipakita mo sa akin ang isinulat mong sanaysay bukas. Sige po, ate. Maupo muna kayo. Ipaglilinis kita ng tubig. Ikatlong bahagi. Masyadong malabo, nakita mo ba ito ng personal? Ano ang isusulat ko? Pwede ko bang isulat ang tungkol sa matandang nagtitinda sa kalye? Sige, isulat mo ang tungkol sa kanya. Ate, ayos na ba ang pagkakasulat ko ng ganito? Tapusin mo muna, saka ko babasahin. Ate, saalang ang mayroon kami. Sana hindi mo masamain. Hindi ko naman masamain, ayos lang ito. Ate, bibisita ka pa ba ulit bukas? Naman. Ate, tingnan mo ito. Yenan, mas maganda na ito kaysa kahapon. Tapusin mo muna ang ikatlo at ikaapat na bahagi. Opo, tatandaan ko. May ibinigay na regalo si Ruyan para sa'yo. Yelan, ang ganda nito. Kukunin ko ito sa susunod na buwan. Ang lalaking iyon ang bahala sa lahat. Naghahanap ka na naman ng mga dahilan. Lanan. Bakit ka parati roon? Binabantayan ko ang pag-aaral ni Shen Yu. Ang kapatid mo, nagpupunta na naman sa bahay aliwan. May sarili na siyang isip, matanda na siya. Shen Jin, ang kapatid mong si Shen Yao ay pakakasalan ang pamilyang Zhao. Huwag mo na siyang pakialaman, may sarili naman siyang buhay. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Zhao Xian? Wala siyang ginawa kundi magsugal at uminom. Mas alam ko ang ugali niya kaysa sa kahit sino. Alam mo naman pala ang totoo. Bakit hindi mo pa rin siya pigilan? Pinigilan ko na siya, naalala mo ba? Ano ang sinabi niya sa iyo noong huli? Ano pa nga ba ang masasabi niya? Sabi niya, hindi ko raw matiis na makita siyang maligaya. Wala lang siya sa sarili, di ba? Ikaw ang nakatatandang kapatid. Sana ay maging mapagpasensya ka. At ano naman ang mangyayari kung magpapasensya ako? Hahayaan mo lang ba siyang magpakahirap? Anong hirap ang tinutukoy mo? Hindi pa naman siya ikinakasal. Hindi ka naman ganyan dati. Kalimutan na natin ang nakaraan. Hahayaan mo na lang ba siyang magpakasasa sa maling landas? Siya mismo ang may gustong gawin yon. Kung gusto niyang magpakasal, hayaan natin siya. Anong klaseng pananalita yan? Gusto mo ba talagang magkasakit ako sa sama ng loob? Hindi ko na kontrolado ang mga bagay na yan. Shen Yao, ito. Pinili ko ang saan na yan para sa'yo. Xian, ang bait mo naman sa akin. Tanda ko lahat ng gusto mo. Hindi na ako pinapakialaman ng ate ko. Magdedesisyon na ako para sa sarili ko. Mabuti naman kung ganoon. Mula ngayon, nandito na ako para sa'yo. Dati, laging hinaharangan ng ate ko ang pagkikita natin. Wala nang haharang sa atin ngayon. Maaari na tayong magkita kahit kailan natin gusto. Xian, ang sarap mong pakinggan. Simula ngayon, sabihin mo lang sa akin ang lahat ng gusto mong kainin o isuot. Sa tanang panahon, ikaw lang ang nasa puso ko. Huwag kang mag-alala, Yaoer. Sa puso ko, ikaw lang ang tanging mahalaga. Halika, tikman mo muli itong cake na bulaklak ng kaimito. Aba, narito na ang binatang Shen. Inahyu, naparito ako ngayon para pag-usapan ang isang seryosong bagay. Ano ang ibig mong sabihin, binata? Nais ko sanang pakasalan si Ruyan. Magbabayad ka ba ng halaga para sa kanyang kalayaan o maghahanap ka ng formal na kasunduan? Ang pagpapakasal ng formal ay hindi mura, alam mo yan. Magkano ba ang gusto mo? Si Ruyan ay isa sa aking mga pinakamahalagang bituin dito. Kahit isang barya ay hindi ako papayag na malugi. Wala na bang tawad? Kung wala kang ganyang halaga, bumalik ka na lang sa ibang araw. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Ate, may kailangan sana ako. Gusto ko sanang humiram ng kaunting salapi sa'yo. Hindi ako magpapahiram, kapatid. Ni hindi mo man lang tinanong kung bakit. Hindi ko na kailangang magtanong, alam kong pampakasal lang yan.
Asikasuhin mo ang sarili mong mga problema. Ikaw lang naman ang may kakayahang pinansyal sa bahay na ito. Ang pera ko ay wala nang kinalaman sa'yo. Hahayaan mo na lang ba na hindi makapagpakasal ang kapatid mo? Kung sino ang gustong magpakasal, siya ang magbayad. Ate, napakasama mo naman. Dalhin mo siya nang lumabas ka. Bata mong yun. Bakit ka narito? Ate, gumawa ako ng cake na monggo. Unang subok ko pa lang ito, tikman mo sana. Hindi ito masama. Talaga, kung gagawin ko sanang mas pino ang paggiling sa monggo, mas magiging masarap ito. Dati, wala namang nakakatikim ng mga ginagawa ko. Kung ganoon, dalhin mo lang dito ang lahat ng gagawin mo sa susunod. Hi! Ruyan, salamat sa hirap mo. CJ, tignan mo, hindi ba't maayos naman ang pagkakalatag nito? Jelan, pwede na siguro. Ate, narito ka na pala. Narito ang aking regalo. Sapat na ang ganito para sa akin. Ate, kahit papaano ay espesyal na araw ko ito ngayon. Alam kong abala ka, kaya huwag mo na akong alalahanin. Ruyan, ang kapatid ko. Medyo matigas lang talaga ang kanyang pananalita. Huwag mo na siyang intindihin. Hindi mo dapat kakalabanin ang kapatid kong iyon. Hindi ko hahayaan na mahirapan ka sa hinaharap. Sa tingin mo ba ay kaya mo siyang kontrolin? Tignan mo ang mga gamit ng binibini. May bitak na ang mesang ito. Hindi ba't sinabi niyang bibili siya ng mga bagong kagamitan? Sabi niya ay ganun na ang gagawin niya. Pero lahat ng dala niya ay luma na. Tignan mo, pati ang mga sinulid ay magulo na. Wala man lang kurtina ang bintana. Isang lumang kurtina lang ang nakasabit. Pangalan lang ang pagpapabago rito. Mas malayo pa ito kaysa sa dati kong tinitirhan kasama ang binibini. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Pati ang salamin na tanso ay luma. Lahat ng gamit ay luma. Nagsimula na. Hahaha. Aba, ito ba ang dakilang ate? Ngayon lang tayo nagkita. Patawad kung hindi ako agad nakapagbigay galang. Nabalitaan ko na noon ay napakahigpit mo sa pamamalakad sa bahay. Kapatid ko ang ikakasal. Ate, mukhang kalmado ka pa rin dyan. Ayaw mo na bang makialam o hindi mo na talaga kaya? Ruyan, tumigil ka na sa pagsasalita. Uminom na muna tayo. Ate, huwag mo na sana siyang intindihin. Masyado lang talagang diretsoso ang dila ni Ruyan. Uminom na tayo, uminom na tayo. Huwag mong intindihin ang mga hindi mo dapat pakialaman. Bagong pasok ka lang, kailangan mo pang matuto ng mga gawi dito. Hindi bagay ang mga gawain sa bahay aliwan sa lugar na ito. Ate, hindi ko naman alam na wala siyang alam sa mga ganyan. Lahat naman tayo ay magkakapamilya. Mas mabuti kung sasabihin na natin ang lahat ng malinaw, hindi ba? Kung wala kang alam, bumalik ka na lang at pag-aralan ang etiketa mo. Jinger, maupo ka muna bago tayo mag-usap. Kumain na kayo ng maayos, magpatuloy lang sa pagkukwentuhan. Ate, hindi ka ba upo muna rito kasama namin? Sige, kumain at uminom lang kayo ng busog. Ate, bakit parang hinahayaan mo na lang siyang magkaganyan? Bakit mo naman ginawa iyon sa harap ng maraming bisita? Saan mo naman ilalagay ang mukha ng kapatid mo niyan? Hindi naman ako ang unang nagsimula. Asawa pa rin siya ng kapatid mo. Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan na lang? Siya na rin naman ang nagpahamak sa sarili niyang dangal. Shen, saan ka pupunta? Magbigay daan kayo, sabi ng aking asawa. Siya ang tunay na may bahay sa pamilyang Shen. Ang asawa mo ay si Binibining Liu. Ikaw ay isang dalagang hindi pa rin nakakapag-asawa. Ano ba ang apelyido niya? Kung hindi ka naman isang Shen, huwag kang maghasik ng gulo sa pamilyang Shen. Tagapamahala Zhu, palayasin ang babaeng ito. Binibini, pakilabas na po. Ang lakas ng loob mo, tao ako ni Binibining Liu. Ilabas sa main gate. Mahal na Binibini, pinalayas niya ako. Sino ang nag-utos sa iyong pumunta roon? Hindi ba't ipinagtatanggol lang kita? Kailan ko naging utos na ipagtanggol mo ako? Pinapahiya mo lang ako. Bakit hindi ka nalang mag-impake at umalis ngayon din? Ate, tapos ko na pong baguhin. Pang-5 beses na ito, tingnan mo ngang mabuti. Mas maayos na ito kaysa noong nakaraan. Ayos na ba ang pangatlong bahagi? Pwede na ang pangatlong bahagi. Paigihin mo pa ng kaunti ang ika-5 bahagi. Sige, babaguhin ko na lang mamayang gabi. Huwag masyadong puyatin ang sarili. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi tama ang pangungusap na ito.
Ayusin mo itong muli. Binibining Shen. Naparito po ako upang mag-alok ng kasal para sa inyong kapatid. Ang aking anak ay tapat ang puso para sa inyong kapatid. Ate, narito na ang pamilyang Zeng. Naririnig ko. Ang aking anak ay mahilig magbasa araw-araw. Ano ba ang binabasa niya? Siyempre, ang mga klasikong aklat ng karunungan. Alin sa mga ito? Hindi ko agad matukoy sa ngayon. Ate, naparito sila para mag-alok ng kasal. Sige, kung payag ka, nasa sayo na yon. Siyempre, payag ako. Sige, kayo na ang mag-usap. Ganyan talaga ang ugali ng ate ko. Huwag mo na lang dibdibin. Naayos ko na ang ikatlong bahagi. 3 beses ko na itong binago. Ate, tingnan mo po. Masyadong malambot ang punto na ito. Sabihin mo na lang ng diretsyo kung ano ang gusto mong sabihin. Sige, ayusin ko na lang uli. Ate, uminom ka muna ng tubig. Hayaan mo na muna, marami nang sinulat ang kuya mo. Huwag kang makulit, inaayos ko pa ito. Ate, seryoso na sa pag-aaral ang kuya ko kamakailan. Nakikita ko naman. Kuya Yue, napili mo na ba ang paksa? May kinalaman ito sa direksyon ng pagsusulit sa tablagas. Basta tama ang direksyon, ayos na yon. Ibigay mo sa akin kapag tapos ka na. Huwag kang mag-alala, ate. Napakaganda talaga ng mga gamit mula sa pamilyang Zhao. Magiging maayos din ang lahat pagkatapos mong may kasal. Magkakaroon ka na rin ng taong magmamahal sa'yo. Ate, huwag mo na akong pakialaman. Dapat na tayong mag-alay ng alak, hindi ba? Nagmamadali ka, hayaan mo muna akong uminom ng masaya. Namumula na ang iyong mukha. Bawasan mo na ang pag-inom. Ayos lang ito, kakaunti pa lang naman. Ngayon lang, hindi mo man lang ako tiningnan ng diretsyo. Tiningnan na kita, ah. Umupo ka lang dyan at maghintay. Ano ba ang tinitingnan mo sa gawin na yon? Bakit, masama bang manood ng sayaw? Masyado kang nag-react. Binabati kita. Umalis na kung aalis, uminom na lang tayo. Anong oras na, nasaan na kaya sila? Hindi ba't nangako kang magiging mabuti sa akin? Kahit pagkain ay walang nagpainit man lang. Shen Yun, tignan mo ang paraan ng pagtahi na ito. Ang ganda ng borda na ito. Matututuhan ko rin ba ito? Dahan-dahan lang, simulan mo muna sa paglatag ng base. Ate, ayos na ba ang ganito? Yinan, gawin mong mas pulido ang mga tahi, ayos na yan. Dati gusto kong matuto pero walang nagtuturo sa akin. Ngayong may nagtuturo na. Huwag kang magmadali, mag-aaral akong mabuti pagkatapos nito. Hindi ako magtatamad-tamaran. Tama na muna para sa araw na ito. Magpatuloy na lang tayo bukas. Ate, mag-ingat ka sa paglalakad. Ihahatid na kita. Itago mo ang telang iyan. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay mamaya. Shenjin, halos wala nang makain ang kapatid mo. Bilang panganay, responsibilidad mo siya. Bakit naman naabot sa punto na wala silang makain? Si Ruyan na babaeng yon, puro gastos lang. Tulungan mo naman siya. Ano bang nangyari sa kapatid ko? May sarili na siyang pamilya. Dapat matuto na siyang mag-isip ng paraan para sa sarili niya. Bakit ka nagbago ng ganito? Ilang taon na kitang tinutulungan. Tama na, hayaan mo siyang mag-isip ng paraan para sa sarili niya. Wala na akong sasabihin pa. Sino sa inyo si Shen Yu? Ang mahestrado ang nagpatawag sa akin. Ano ang kailangan niyo sa akin? Ang iyong sanaysay. Nabasa na ito ng mahestrado. Sabi ng mahestrado, napakaganda ng pagkakasulat mo. Inirekomenda kita para sa pagsusulit sa tablagas. Talaga bang inirekomenda ako ng mahestrado? Talaga bang nabasa ng mahestrado ang isinulat ko? Nabasa na niya, pinuri pa nga niya ito. Bumalik ka at maghanda ng mabuti. Pagkalipas ng 3 araw ay ilalabas na ang anunsyo. Akala ko ay wala na akong pagkakataon. Huwag mo lang palampasin ang pagkakataon. Ate, epektibo talaga ang payo mo. Nabalitaan niyo ba, si Shen Yu ay inirekomenda sa pagsusulit sa tablagas. Siya nagaling lamang sa sangay na pamilya. Sino ang nagrekomenda sa kanya? Ang mahestrado mismo ang pumili sa pangalan niya. Ilang taon na akong nagbabasa at nag-aaral. Bakit siya na isang hamak na kamag-anak ang nauna pa sa akin? Ako si Gu Hui. Ang opisyal na ito ay naririto upang hanapin si Shen Yu. Kayo po ang opisyal na naghahanap kay Shen Yu. Nabasa ko ang iyong sanaysay. Sadyang naparito ako para bumisita. Nasa bahay siya ng aking tiyuhin. Magpapatawag ako ng tao. Salamat sa paghatid ng balita, Binibining Shen. Naparito lang si Opisyal Gu dahil sa isang sanaysay. Isa itong mahusay na akda. Karapat-dapat na ipag-aksaya ng panahon. Matagal ko nang gustong makuha ang gintong hair clip na ito. At ang peres ng hikaw na ito pa. Pangako mo sa akin noong nakaraang beses. Ruyan, medyo gipit tayo ngayon.
Iyan din ang sinabi mo noong nakaraang buwan. Makalipas ang ilang araw pa rin. Siguraduhin mong bibili ka bago matapos ang buwan. Sinabi mo rin yan noong nakaraang buwan. 2 buwan na tayong nagpakasal. Kahit isang piraso ng alahas ay wala pa akong natatanggap. Hindi sa ayaw kitang bilhan. Maghintay ka lang hanggang sa makapasa ako at magkaroon ng posisyon. Ang asawa ng kapitbahay nating si Zhao ay nakasuot na ng ginto. May pera ka ba o wala? Puro ka na lang dada. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Maaari mo ba akong pahiramin ng konti? Wala. Ate, pakinggan mo muna ako. Hindi ko kailangang makinig, wala talaga. Sobrang makulit na talaga ni Ruyan. Sa pagkakataong ito lang. Ikaw ang nagpasyang pakasalan siya, kaya ikaw ang magtiyaga. Ate, kapatid mo ako. Dapat mong ayusin ang sarili mong buhay. Kung hindi mo ako tutulungan, muli siyang magwawala. Iyan ay problema mo na. Ang ikalawang punto ay napakahusay ng pagkakalahad. Sige, palawigin ko pa ng kaunti. Isulat mo na agad ang gusto mong sabihin. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Susubukan ko itong gawin ng maayos. Dapat ay may sarili kang paninindigan. Masyado po kayong mapagpuri, Ninoong Gyu. Diyos ko! Sino ang dinala mong babae rito? Bakit ang dami mong tanong? Tumigil ka, munting ginang, huwag kang magulo. May dinala siyang babae pauwi. Hindi niyo po sakop ang mga ginagawa ng binata. Ako ang kanyang asawa. Munting ginang, bumalik na lang kayo sa loob at magpahinga. Hahaha, Xian, buksan mo ang pinto. Ate, tulungan mo ako. Ano ba yon? Dinala niya ang babaeng iyon sa harap ko. Kaya, maaari bang ikaw na lang ang kumausap sa kanya? Sabihin mo sa kanya na paalisin ang babaeng iyon. Ikaw ang pumili sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Anong klaseng tao ba si Zhao Xian? Hindi ko alam bago kami ikasal. Hindi siya ganyan noon. Talaga ba? Ate, hindi mo na ba ako tutulungan? Wala na akong kinalaman dyan. Saan naroon ang ate mo? Ang munting ginang ay tumakas pabalik sa bahay ng kanyang magulang. Ang galing ng ginawa mo. Hinarangan ko lang naman siya ng sandali. Sino ang nag-utos sa iyong harangin siya? Ang binata po ang nag-utos. Huwag na kayong magdagdag ng gulo sa dangal ng pamilyang Shen. Umalis ka na, hindi ka na tinatanggap ng pamilyang Zhao. Oh, kapatid na Yue, sasabak ka rin ba sa pagsusulit? Hangzi, nakikisali ka rin sa ingay na ito. Huwag kang kabahan. Pumasok ka na at sumulat ng maayos. Huwag mong ipapahiya ang ating pamilyang Shen. Mga kinikilalang eksamini, maaari na kayong maupo at magsimula. Paano naman ang ikalawang tanong? Bakit wala kang nasasagot kahit isa? Kalahati na ng oras ang lumipas. Bilisan nyo na. Isa. Tapos na ang oras, lumabas na kayo. Hay, ni isang letra ay wala akong maisip. Nakalabas na ako. Ano ang nararamdaman mo? Ayos lang siguro, tara na. Kumain muna tayo. Ang bilis magsulat ng katabi ko. Iyon ba ang mula sa sangay ng pamilyang Shen? Hindi man lang huminto ang panulat niya. Nababalitaan ko na mahirap daw ang pagsusulit na yung taglagas. May isang binata na apelyidong Shen ang mahusay magsulat. Parang ang ate niya ang nagtuturo sa kanya mag-aral. Bakit hindi ako ang pumasa? Tumingin ka, tumingin ka. Mali yata, tingnan natin muli. Shen Yu, pumasa ka, pumasa ka. Ika-17 pwesto. Iyong iskolar mula sa sangay na yon. Uy, kapatid na Shen, nakita mo na ba ang listahan? Nakita ko, pumasa ang pinsan mo. Nabalitaan mo na, hindi ba, ikaw naman? Ikaw.
Kahit ang batang mahirap na si Pang ay nakapasa. Kapatid na Shen, mukhang hindi ka kasing galing ng pinsan mo. Maaari bang tumigil ka na sa pagsasalita? Sige, sige, hindi na ako magsasalita. Haha, kapatid ko. Pumasa ka. Pumasa ako. Patingin nga. Totoong pangalan mo nga ito. Ate, salamat sa'yo. Ikaw mismo ang kumuha ng pagsusulit kaya ikaw ang bahala. Ang pinsan ko ay nakapasa. Nakakatawa, hindi ba? Isang batang mahirap lang siya. Sino ang maniniwala baka gumamit lang siya ng backer? Siguradong gumamit siya ng koneksyon. Hindi ba ito yung bagsak sa pagsusulit mula sa pamilya Shen? Iyan wala akong inggit sa kanya. Ate, bakit ka nandito? Ang sanaysay ni Shen Yu. Maganda ang pagkakasulat nitong artikulo. Patingin nga ako. Basahin mo rin ang bahaging ito. Narito ang artikulo ng taong gumamit ng koneksyon. Iyon din, iyon din. Hindi sigurado, mauna na ako. Kailangan pa ba ng koneksyon para sa ganitong artikulo? Sabi ng mga bumagsak. May gumamit ng koneksyon. Sa alakan, napabalita na ito sa harap ng napakaraming tao. Nakakahiya talaga. Ate, may problema rin sa panig ng ikalawang kapatid. Si Zhao Xian ay may utang na sugal sa labas. Gaano kalaki? Sabi nila, hindi ito maliit na halaga. Lumabas ka, Zhao Xian. Hehe, may utang ka na nga, nagtatago ka pa. 3 araw na ito, kung hindi mo babayaran, huwag kang maninisi. Wala siya sa bahay. Pakiko kung wala siya. Sabihan mo ang lalaki mo na lumabas siya. Pwede bang ako na lang ang magbayad para sa kanya? Hindi ba pwedeng palugitan ng 2 araw? Kapag hindi ka nagbayad bukas, wawasakin namin ang pinto ninyo. Ate, pautangin mo ako ng pera. Anong pera, si Xian? May utang na sugal siya. Pinuntahan na siya ng mga maniningil sa bahay. Wala akong kinalaman dyan. 30 pilak ay 30 pilak. Pinili mo yan para sa sarili mo. Hindi mo lang talaga matanggap na maganda ang buhay ko. Ate, problema na yan ng pamilyang Zhao. Ano ang nangyari? Sino ang nang-aapi sa'yo? Hindi ako pahihiramin ni ate ng pera. Pinupuwersa na kami ng pamilyang Zhao. Ayaw niyang magpahiram. Bilang isang ate, hinahayaan mo lang kami ng ganito. Shenzhen, ang kapatid mo ay nasa ganitong kalagayan na. Siya ang pumili sa taong pinakasalan niya. Kapatid mo pa rin siya. Akin ang pera ko, kaya ako ang magpapasya. Bakit napakatigas ng puso mo? Bahala ka sa iniisip mo. Hindi ko matatanggap ang pang-insultong ito. Sapat na ang kahiyang naranasan ko sa alak noong nakaraan. Shen, anong ginagawa mo? May problema ang sagutang papel ng pinsan mo. Anong problema? Pumunta tayo sa opisina ng opisyal at isumbong ang pandaraya niya. Nasa atin ang mga dokumento, ano ang dapat ikatakot? Tara. Mahal na opisyal, may problema ang resulta ni Shen Yu. Paano siya nakakuha ng ika-17 pwesto? Dahil sa kanyang mga sagutang papel. Siguradong may pinakiusapan siya. Sino ang pinakiusapan? Sinasaliksik ko pa yan. Wala ka pang napatutunayan pero nagsumbong ka na. Dalhin mo rito ang sanaysay niya. Ito ang artikulo ng taong nandaya. Hindi pa tayo sigurado riyan. Ang 3 tagasuri mismo ang nag-aproba niyan. Anong basihan mo para magsumbong sa opisyal? Alam niyang mahirap ang pamilya nila. Dahil mahirap, hindi na pwedeng kumuha ng pagsusulit. Hindi ka lang nakapasa kaya mo tinatira ang kapwa mo kapamilya. Kung mag-iingay ka pa, ipapatawag kita sa korte. Mauna na akong umalis. Lumabas ka na rin. Teka, hindi ba't sabi mo may problema? Nagsitakbuhan na silang lahat. Bakit ka nandito? Alam mo na siguro ang tungkol sa pagsusulit nila Je. Alam ko. Saan pa ilalagay ang mukha ni Shen Wen? Ate, walang ginawa si Shen Yu sa inyo. Sino ba ang may sabing mas magaling siya kaysa kay Shen Wen? Si Shen Yu ang nagsumikap para sa pagsusulit niya. Hayaan niyo na lang siya. Huwag na kayong maghanap ng atensyon.
Wala ba kayong modo? Ano naman kung kinausap mo ang tito tungkol sa pagsusulit? Hayaan mo siyang magdesisyon. Si Shen Yu ay galing sa sangay lamang, anong karapatan niyang magpasikat? Deserbo niya ang tagumpay niya dahil sa galing niya. Pinapanigan mo pa ang ibang tao. Si Shen Yu ay apelyidong Shen din naman. Anong ibang tao, maikukumpara ba siya kay Shen Wen? Ngayong tapos na ang pagsusulit, kailangan mo talagang sumalungat sa akin. Hindi ako sumasalungat. Ang totoo, ikaw ang hindi makaintindi. Ikaw na bata ka, bakit kampi ka sa labas? Kung hindi pumasa si Shen Wen, sarili niya ang sisihin niya. Hindi mo man tulungan si Shen Wen, ayos lang sana. Pero bakit kinakampihan mo pa ang mga galing sa sangay? Kung sino ang kinakampihan ko, wala ka na roon. Huwag mo na akong sisihin kung maghanap ka pa ng gulo sa kanila. Huwag kang magpasalamat. Yenen, mali ang pagkakasulat sa karakter na ito. Ate, mukhang mas maayos na ang pakiramdam mo ngayon. Ang tagal na rin simula noong ikinasal ka. Gusto sana kitang yayain na maupo ng matagal. Sabihin mo na kung ano ang sadya mo. Hindi naman ito biglang bagay. Nitong mga nakaraang araw, laging nasa loob lang ng bahay si Shen Wen. Hindi siya lumalabas. Hindi rin siya nagbabasa. Kahit anong sabi ko sa kanya, ayaw niyang makinig. Noong isang araw, nabasag pa niya ang takure. Pagpasok ko sa kwarto, nakasimangot lang siya at ayaw magsalita. Pwede mo ba siyang tulungang humanap ng guro? Ang asawa mo siya, hindi ako. Ate, pakinggan mo muna ako. Kapatid mo pa rin naman siya. Kung gusto niyang mag-aral, siya na dapat ang gumawa ng paraan. Ate, pag-isipan mo naman ulit. Ayusin mo na lang ang sarili mong buhay. CJ, ate. Bakit ka narito? Maupo kayo at magpahinga. Inimbitahan ako ni Guhuay na uminom ng tsaa. Nag-uusap kami tungkol sa mga diskurso. Sige, matuto kang mabuti sa kanya. Binibining Shen, Guhuay. Mag-uusap lang kayo, mauuna na ako. Malaki ang inunlad ng diskurso ni Shen Yu. Masipag naman talaga siya. Wala naman akong ginagawa. Iba pa rin kapag may gumagabay sa kanya. Guhuay, kakilala mo ba ang pinsan ko? Bitawan niyo ako, sa anong karapatan niyo ako arestuhin? Dahil nabalian mo ng ilong ang tao. Ang tatay ko ay mula sa pamilyang Zhao. Naglakas loob pa kayong hulihin ako. Kahit sino ka pang Zhao, nanakit ka kaya sumama ka sa amin. Siya na naman ba ang anak sa labas ng pamilyang Zhao? Nabalitaan ko, ang asawa niya ay mula sa pamilyang Shen. Pati ang kapatid mo, hindi mapakali. Kumalat na ang balita sa labas. Alam mo ba? Ate, kailan siya makakabalik? Gusto ko lang sabihin ang totoo, kahit masakit pakinggan. Dati, ikaw ang nagpumilit na pumasok sa pamilyang ito. Pinigilan ka na noon ng biyanan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyari dahil lang sa pinakasalan ko siya? Ano ang nagawa kong mali? Sino ang nagsabing nagkamali ka? Sino pa ang sisisihin kung hindi ka pinalad? Binibini, ang bordang ito mula sa tindahan sa silangan ng lungsod. Ikaw ba ang gumawa nito? Ako ang gumawa niyan. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Nakita ko ang teknik sa pagtatahi sa palengke nitong nakaraan. Gusto sana kitang pagawaan ng regular na mitsa. Shen Yun, ikaw na ang makipag-usap sa bantay. Huwag kang mag-alala, Binibini. Hindi kita bibigyan. Sige, sisiguraduhin kong pagbubutihan ko. Pinsan, inikot ko na ito at kusa ring umikot. Bakit ka tumatawa ng ganyan? Wala lang. Ang ganda ng panahon, ate. Ano ang hawak mo riyan? Bakit mo ba pinakikialaman ang gamit ko? Gabi na, natapos mo na ba ang mga dapat mong gawin? Ate, tingnan mo ang kinita ko ngayon. Oh, Shen Yu. Bakit ang dami mong dalang gamit? Pupunta ako sa kabisera para sa pagsusulit sa palasyo. Anong silbi ng pagsusulit kung mababa lang naman ang makukuha mo? Saan ka tutuloy pagdating mo sa kabisera? Hindi mo na kailangang isipin yon. Yan akala mo ba ay napakagaling mo na dahil lang kukuha ka ng pagsusulit? Huwag mo akong sisisihin kapag hindi kita naabala sa babala ko. Tama si Shen Yu. Hindi mo na kailangang mag-alala. Mabuti ang intensyon ko ng paalalahanan siya. Hindi mabuting intensyon ang tawag dyan. Inggit lang yan dahil ako ang tunay na anak ng pamilya Shen. Ano naman kung anak ka? Dapat ay may kakayahan ka rin. Kuya, sumulat ka sa amin kapag nasa kabisera ka na. Magiging maayos ka ba roon ng mag-isa? Magiging maayos ako, huwag kang mag-alala. Shen Yu, dalhin mo ito habang nasa biyahe. Ate, lagi mo na lang akong pinapabaunan ng mga gamit. Pagdating sa kabisera, humanap ka muna ng matutuluyan. Huwag kang magpupuyat bago ang pagsusulit. Magpahinga ka ng mabuti. Opo ate, tatandaan ko ang lahat ng sinabi mo.
Ate, hindi ako mapapanatag na mag-isa lang si kuya. Mas matatag ang kuya mo kaysa sa iniisip mo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang mga gawain sa bahay. Ayusin mo lang ang sarili mong mga gawain. Aalis na ako. Susulatan kita pagdating ko. Mag-ingat ka sa biyahe, kuya. Ang bahay panuluyan sa silangan ng parke, Ginoo. Nakaayos na ang lahat. Ikaw ba mismo ang tumingin sa lugar na yon? Opo, nakita ko na. Malinis at tahimik. Malapit din ito sa parke. Paano kung itanong niya kung saan yon? Sabihin mo lang na isa itong murang bahay panuluyan. Katulad ng sa iba. Sige, huwag mong ipaalam sa kanya kung sino ang nag-ayos nito. Nasaan ang pilak silver fox na iniwan dito? Ano bang nangyayari? Nawawala ang gamit. Alam mo ba kung nasaan? Anong gamit? Hindi ka naman kumikita. Kung ibebenta mo, ano ang kakainin mo? Iyon ay pagmamay-ari ng pamilya. Sige, babalik na ako sa bahay aliwan. Ano ang sinasabi mo? Tumigil ka na. Huwag mo na akong tatanungin tungkol sa mga gamit ko. Kailan ka pa nagbago ng ganito? Ang paninda ng tindero ay hindi maganda ang kalidad. Karaniwan ay kailangang dagdagan. Ayoko ng dagdagan, bahala na sila. Ignan, hindi ba yon ang batang ginang? Nakabelo ang mukha. Ate, sumagot na sila mula sa silid ng pagbuburda. Sabi nila ay kailangan ng dagdag. Mabuti yan. Akala ko talaga ay nagkamali sila ng sulat. Bagay na bagay sa burda mo. Salamat. Ang batang yan. Binibining Shen. Ang batang ginang ay pumunta sa pawn shop kanina. Nakabelo ang mukha niya. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Naiintindihan ko na. Maaari ka nang bumalik. Nasaan ang pera? Anong pera ang sinasabi mo? Yung hiningi mo sa pamilya mo. Wala pa akong hinihingi. Bakit ka pa nagpakasal kung wala ka rin namang pera? Saan galing ang pera mo pambili ng alak araw-araw? Kung wala kang pera, bumalik ka na lang sa pamamahay ng iyong ina. Kuya! Ano na naman ang nangyari? Humihingi ng pera si Zhao Xian. Hindi rin sapat ang hawak ko. Dati, si ate ang laging nag-ayos nito para sa atin. Pupuntahan ko si ate. Wala nang kinalaman si ate sa akin. Ate, panoorin mo lang ba ako ng ganito? Ikaw ang pumili ng landas na yan. Masyadong malakas ang hangin dito sa pintuan. Tara na, ate. Sino iyong kanina? Elnan. Ah, nga pala, Shen Yu. Dumating na ang liham mula sa kuya mo. Nakarating na. Sabi niya, nakahanap na raw siya ng matitirhan. Araw-araw siyang nagpupunta sa akademya. Hayaan mo siyang mag-aral ng mabuti para sa pagsusulit. Huwag kang mag-alala, hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Elnan, hindi ako nagmamadali. Mukhang may pumunta na sa kinaroroonan ni ina. Kuya, ate. Hindi niya ako tinutulungan. Ang pera ko ay naubos na pambayad sa utang ng asawa mo. Kailangan ko rin ng pera ngayon. Ano na ang gagawin natin? Hay, ate ang may hawak ng pondo ng pamilya. Bakit siya lang ang may karapatang humawak nito? Kung ganoon, lapitan natin si ina. Pasamahin natin si ina at ipaglaban ang nararapat. Ina, hindi na ako makapamuhay ng matino sa pamilyang Zhao. Sinasaktan ka ba nila? May hawak na pera si ate. Kahit isang kusing, hindi man lang tayo tulungan. Ang pondo ng ating pamilya ay laging hawak ni ate. Tara, sumama kayo sa akin kay ate. Sa bahay ni Shenjin. Nasa iyo ba talaga ang pondong iyon? Elnan, laging nasa pangangalaga ko ang mga iyon. Bilang nakatatanda, hindi mo ba sila tutulungan? Sila mismo ang pumili ng kanilang mapapangasawa. Ang pondong iyon ay para sa pampublikong gamit ng pamilya. Bakit mo ito pinipigil? Noong nakaraang araw, ginamit ito para sa pagkumpuni ng ating silid sambahan. May pirma at pahintulot ito ng pinuno ng angkan. Tignan ninyo. Tama lang na magpahinga muna si Shen Wen. Kung wala na kayong ibang sasabihin, hindi ko na kayo ihahatid. Paano niya nalaman ito ng maaga? Siguradong may nagsumbong sa kanya. Kuya, puntahan natin ang pinuno ng angkan para linawin ito ng harapan. Iyo, kayo po ang magpasya para sa amin.
Ano ba ang nangyayari? Magpaliwanag kayo ng maayos. Tio, masyado nang pinipaboran ni ate ang kanyang sarili. Sa pamilyang Zhao, ni hindi ako makakain ng sapat. Elnan, may nagsumbong sa akin tungkol dito. Sabi ng mga kapatid mo, pinipili mo lang ang tinutulungan mo. Ano ang depensa mo rito? Elnan, kung gayon, hahayaan niyong magtanong ako ng ilang bagay. Shen Wen, noong taon na kumuha ka ng pagsusulit sa Taglagas. Sino ang nag-asikaso ng mga kailangan mo? Ngayon, sagutin niyo ako. Sino ang tumulong sa iyo para maayos ang mga koneksyon mo noon? Hindi na kami makapamuhay ng maayos, ate. Shen Yao, noong taon na nagkasakit ka. Sino ang nagbantay sa iyo ng 3 araw at 3 gabi? Pero bakit ngayon, ni hindi mo na kami pansinin? Kailangang habang buhay kitang bubuhayin dahil lang ako ang ate. Tio, hayaan niyong magsalita ako ng kaunti. 1 buwan bago ang pagsusulit sa Taglagas. Kahit hating gabi ako gumigising para magbawas. Nakita ko si Shen Jin na mag-isang nagsusulat ng mga banal na kasulatan para sa tagumpay mo. Eh ikaw naman. Nasa loob ka lang ng alakan at nagpapakalasing. Tama na, naintindihan ko na ang lahat. Wala na siyang pakialam sa inyo. Kayo pa pala itong may ganang magreklamo. Tio, hindi po iyon ang ibig naming sabihin. Bumalik na kayo at ayusin ang inyong sariling pamumuhay. Umalis na kayo, umalis na. Huwag niyong hayaang pagtawanan kayo ng ibang tao. Hay, tama lang ang ginawa mo. Huwag mo nang isipin yan. Pinag-alala mo pa sina ate at ang ikatlong tiyuhin. Napakahiya namang makita ka sa ganyang kalagayan. Hindi nila palalagpasin ang ganitong pangyayari. Ano ba itong katwiran na sinasabi mo? Shen, kumalma ka muna. Pinagalitan ako ni Lolo sa harap ng lahat. Kapatid mo naman ako. May gagawin pa ako, maupo ka muna. May ibabalita ako sa inyo, Ginoo. Sinasabing si Shen Wen ng pamilya Shen ay nambabasto sa isang dalaga sa tea house. Puntahan mo at imbestigahan ang lalaking iyon. Ano ang dapat kong suriin? Lahat ng detalyeng kailangan para sa ulat mo, Ginoo. Napakapangit naman ng pagkakasulat ng sanaysay para sa pagsusulit sa Taglagas. Hindi man lang pumasa, ano? At ang asawa niya, palihim na nagbebenta ng mga gamit sa bahay. Ang laki ng pagpapahalaga sa dangal, pero wala namang laman ang kukote. Itago mo muna yan. Huwag kang magmadali. Masyadong mahigpit ang sinulid na ito. Dito sa kanto, paluwagan mo ng kaunti habang naglalakad. Ayos lang, kakalasin ko na lang at tatahiin muli. Ate, ngayon ko lang nakita ang pattern na ito. Mag-ensayo ka ng ilang araw, masasanay ka rin. Ate, bukas ay darating ang mga madam para tingnan ang mga borda. Ang ganda ng pagkakatahi mo. Paano kung hindi sila masiyahan? Kung hindi sila masaya, di ayusin natin. Ate, tuturuan mo ba ako habang buhay? Hoy, para kanino ang pagmamayabang na ito? Kahit na mahirap lang ang pamilya, hindi kayo karapat-dapat na magpakitang gilas sa mga mayayaman, huwag mong hawakan yan. Ano namang masama kung mataba ako? Shen Yao. Hayaan mo sila. Ngunit huwag kang manggulo. Lanan. Panatilihing matatag ang kamay para sa madam. Dahil sa madalas na pagsasanay, pino ang bawat tusok ng karayom. Bagay ang pagkakatugma ng disenyong ito. May susunod pa tayong batch ng trabaho sa susunod na buwan. Talaga. Magpapahanap ako ng tao na lalapit sa iyo mamaya. Madam. Huwag kang magmalaki. Huwag mo na siyang intindihin, ate. Kaya mo yan. Hindi kaya siya pupunta sa kanyang ina. Kahit pumunta siya, wala ring silbi. Ayusin mo ang mga gamit at bumalik ka na sa pamilyang Shen. Ama, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Araw-araw kang naghahasik ng gulo sa bahay. Akala mo ba walang patakaran ang pamilyang Zhao? Bumalik ka na muna sa inyo. Ano ba ang kaguluhang ito? Yao anong nangyari sa'yo? Ina, pinalayas ako ng pamilyang Zhao at pinabalik dito. Mabuti na lang at nakabalik ka. Nandito lang si ina. Jinner, pinalayas ang kapatid mo ng pamilyang Zhao at nakauwi na rito. Nakita ko na. Hindi mo ba siya papagalitan?
Magsalita ka naman kahit konti. Siya ang pumili ng landas na yan. Wala na akong kinalaman dyan. Kasalanan mo ito. Sana pinigilan mo na lang ako noon. King naayos na ba ang ikatlong bahagi? 3 beses ko na itong binago. Ate, tingnan mo ito. Yenen, mas matatag na ang pagkakasulat sa edisyong ito. Kakatapos lang nito nitong nakaraang ilang araw. Kinakabahan pa rin ako. Ang sanaysay mo ay tapat at matibay naman talaga. Huwag kang mag-alala. Shen. Bakit po kayo personal na naparito, Ginoong Gyu? May dala akong ilang mahuhusay na panulat. Magagamit mo ito para sa pagsusulit sa palasyo. Maraming salamat, Ginoong Gyu. Napakahalaga po nito. Hindi naman malayo ang shop mo rito. Napadaan lang ako. Nandito sina ate at Ginoong Gyu. Mas panatag na ang loob ko ngayon. Shenjin. Nariyan ba si Ginoong Shenyu? Ikalawang bahagi ng pagsusulit sa palasyo, pang-17 sa ranggo. Alam ko na. Lanan. Tignan mo, si Ginoong Gao ay tunay na pinagpala ng talino, isang top-notcher. Hindi gaya mo. Alam mo lang ay magmukmok sa bahay. Ano naman kung nagmumukmok ako? Tignan mo siya. Tapos tignan mo ang sarili mo. Kung sa tingin mo ay mas mahusay siya. Di puntahan mo siya. Kung kaya ko lang siyang puntahan. Bakit pa ako mananatili rito at sasamahan ka? Lene. Binibining Shen, nandito si Ginoong Gyu. Bakit ka na parito? May kailangan ka ba sa akin? Napadaan lang. Hahaha, napakahusay naman ng resulta ni kapatid Yu sa pagsusulit. Maraming salamat po sa inyo, mga nakatatanda. Lahat ng ito ay baon ko sa aking puso. Mabuti naman, sige na at batiin mo ang mga nakatatanda. Aba, Yu. Napakagaling mo na talaga, kapatid Yu. Hayaan muna nating tapusin ni kapatid Yu ang kanyang mga dapat gawin. Hoy, Yu. Maupo ka muna sa bulwagan. Ipagtitimpla kita ng tsaa, ina. Punta ka na muna roon. Jinner, uminom ka ng mainit na tsaa. Nakakangalay tumayo ng matagal. Kailan mo pa ako pinagsilbihan ng tsaa? Dati yon. Hindi pa ako mulat sa katotohanan noon, di ba? Sabihin mo nga, ano ba ang hindi mo naunawaan noon? Nakamit na ni kapatid Yu ang tagumpay. At wala pa siyang pinipili na mapapangasawa. Tutulungan kitang maghanap ha. Dati, pinilit mo akong tulungan ang pamilya ni Shen Wen. Nang mga panahong iyon, tinulungan mo ba si kapatid Yu? Ngayong nagtagumpay na siya, saka ka lang nagpakita. Jinner, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mo na munang intindihin ang mga gawain ni kapatid Yu. Paano mo nagagawang kausapin ng ganyan ang sarili mong ina? Kahit ano pa ang sabihin mo, ako pa rin ang ina mo. Nakita niyo ba ang asal nila kanina, Lola? Dati ay ganyan din sila kung magpuri sa pamilya natin. Nakaraan na yon. Huwag na nating ungkatin, kapatid. Dito lang tayo at panoorin ang mga susunod na mangyayari. Bakit siya pa? Makiusap sana ako, tulungan mo akong magbigay ng mensahe. Dumating ang pinsan ni Shen Yu para dalawin siya. Si Ginoong Shen ay bagong talagang opisyal ngayon araw. Abala siya, magpadala ka na lang ng paanyaya sa ibang araw. Ako ang pinsan niya. Bakit ko pa kailangan ng paanyaya? Pumasok ka na lang at sabihin sa kanya, malalaman niya agad iyon. Hindi na dapat, kapatid Yu. Dapat ay tawagin na siyang Ginoong Shen. Dumating na ang pinsan mo. Ano ang kailangan mo? Wala namang mahalaga. Nais ko lang dalawin ka. Kapatid Yu, medyo mahirap ang kalagayan ko nitong mga nakaraang araw. Maaari mo ba akong tulungan? Bigyan mo sana ako ng kahit anong pwesto. Hindi ko kayang ayusin ang ganyang uri ng bagay. Isa ka na ngang opisyal. Bakit hindi mo kami matulungan? Bakit ka napasugod dito? Ate, dalawin ko lang naman si kapatid Yu. Anong klaseng pagpapalimos ba to? Alam mo sa sarili mo ang ginawa mo. Aba, ate. Isang pamilya lang naman tayo, bakit parang nanunumbat ka? Ano nga bang sinabi mo noon? Sinabi mong nakapasa lang ang pinsan dahil sa backer.
Ngayon, gusto mo na rin gumamit ng backer. Ate, nadadala lang ako ng galit noon. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Napilitan ka lang yumuko sa katotohanan, yun lang iyon. Umalis ka na, pinsan. Marami pa akong kailangang asikasuhin sa trabaho. Ganun ba, mauna na ako. Sa susunod na pumunta siya rito. Hindi mo na kailangang makipagkita sa kanya. Sige, tatandaan ko. Hindi ko na siya papansinin, ate. Hindi siya titigil ng ganyan lang. Mas mabuti kung hindi siya tumigil. Hayaan siyang mabunggo ng ilang beses. Pagbutihin mo na lang ang sarili mong buhay. Mas mabuti yon kaysa sa kung ano pa. Pera, anong pera? Iyong ipinangako mo noong nakaraang buwan. Nag-isip pa ako ng paraan. Iyan din ang sinabi mo noong nakaraang buwan. Ate, wala pa ring pambili ng gamit para sa taglamig. Huwag kang sumabat. Kung wala ka talagang maibibigay, hayaan na lang. Anong hayaan na lang, aalis na ako. Ano ang sabi mo? Narinig mo ang sinabi ko. Ruyan, huwag mo akong harangan. Kapag wala kang maibigay na pera, aalis ako. Mangungutang ako. Shenyu, kuya. Engan. May gusto sana akong pag-usapan. Ano yon? Kapos ako sa pera. Naisa na kitang hiraman kahit kaunti. Hindi ako makakatulong. Kaunti lang naman. Ibabalik ko rin ito sa loob ng 2 araw. Wala. Ate, sinabi ni Shenyu na wala na raw siyang pera. Sige, aalis na ako. CJ. Sino itong taong kasama mo? Ito si Zhuhui. Maninirahan na siya rito. Anong ibig mong sabihin na maninirahan dito? Siya ay kinakasama ko at pumayag na si ama. Gusto lang kitang ipakilala, ate. Sana ay magkasundo tayo sa hinaharap. Nagsabi ka ba sa akin kahit isang salita man lang? Ang sabihan ka ay sapat na. Zhao Xian, bahay ko rin ito. Ito ang pamamahay ng pamilyang Zhao. Ikaw lang ang napangasawa rito. Hindi mo ba nararamdaman na sumusobra ka na? Tama na, tama na. Huwag na kayong mag-ingay dito. Ihanda ninyo ang silid sa tabi ng pangunahing kwarto para matuluyan niya. Bakit mo ako ipinapalipat sa maliit na silid? Ayusin mo na ang mga gamit mo. At lumipat ka na sa maliit na silid. Ako ang legal na asawa na pumasok sa pamilyang ito. Itinuturing mo bang tirahan ng tao ang lugar na ito? Maayos naman ang silid na ito. Nakaharap pa ito sa timog kaya mainit. Noong ikinasal ako, sa pangunahing kwarto rin ako nakatira. Ngayon, hindi man lang ako napantayan ng isang kinakasama. Shenyao, bakit ka nagkakaganyan? Asan si Shenjian? Nandito ba siya? Maagang umalis si ate kanina. Hindi pa siya nakakabalik. Hindi na ako makauwi sa sarili kong tahanan. Shenyao, kumalma ka muna. Ano ba ang nangyari? Nagdala si Zhao Xian ng bagong babae. Pinalayas pa niya ako sa pangunahing kwarto. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Ito ang pamamahay nila. Sila ang nagpapatakbo ng tahanan. Pumasok ka muna at maupo. Hindi na kailangan ng tubig. Sarili kong problema ito. Kailangan kong sabihan ng ate ko. Narito na ako. Mula sa opisina ng panloob na kagawaran. Ang dobleng panig na birdang screen na gawa ni Shenyu ng kabisera ay itinalaga bilang handog sa palasyo. Ang parangal ay ibibigay sa mangbuburda sa lalong madaling panahon. Binibini, pumarito ka para lumagda. Shenyu, huwag kang tulala riyan. Pumunta ka sa tangtang, ate. Hindi kaya tayo nagkakamali. Nandito na ang mga opisyal. Hindi na ito pagkakamali. Salamat sa pagod mo sa paglalakbay. Uminom ka muna ng tsaa, huwag kang manginig. Pirmahan mo na lang ang papel. Binabati kita, binibining Shen. Napakagandang balita nito. Ate, nagtagumpay talaga ako. Dahil sa sarili mong pagsisikap. Dati, hindi ko man lang ito mapangarap. Marami ka pang makakamit sa hinaharap. Matagal nang nagbuburda si Yon-er. Nararapat lang na magbunga ang paghihirap niya. Dito ba ang bahay ng sastre ng palasyo? Sabihin mo lang kung sino ang hanap mo. Bakit gustong mag-alok ng kasal ng anak ni Li sa kanluran ng lungsod? Ate, para sa akin ang sadya nila. Huwag kang magmadali, bumalik ka muna at maghintay ng sulat. Ate, sa tingin mo ba ay nararapat siya sa akin? Hayaan mong tingnan ko muna. Ikalawang ginang. Kumalat na ang balita sa labas. Anong balita iyon? Huwag ka ngang masyadong magkagulo. Yung batang babaeng nagbuburda sa sangay ng pamilyang Shen. Ang burda niya ay napili na para sa palasyo. Yung mahirap na batang si Shen yun ang tinutukoy mo. Sastre na siya ng palasyo ngayon. Balita ko ay may mga nag-aalok na sa kanya ng kasal. Ano bang meron sa kanya kundi ang pagbuburda lang? Naparito lang ako para ipaalam ito. Kapag kinasal siya, mas magiging maayos pa ang buhay niya kaysa sa akin.
Hahanapin ko ang kapatid ko, hindi pa tapos ang usapang ito. Ang laki ng kanyang ulo. Ni hindi man lang siya nagliligpit. Opisyal Zhou, may nais akong iulat. Tungkol saan, ang bagong opisyal na si Shen Yu ba? Ano ang ginawa niya? May problema sa kanyang moralidad. Kami ang kanyang mga pinsan. Sabihin mo ng diretsahan. Masyado siyang malapit sa pamilya ni Gu Huai. At madalas ay wala siya sa kanyang tungkulin. May pruweba ka ba? Nakikita ito ng lahat ng tao. Opisyal Zhou. Nabalitaan ko na may nagsumbong kay Shen Yu. Sinasabing may kamalian sa kanyang mga dokumento sa pagsusulit. Hindi iyon pareho. Ano ang hindi pareho? Ang mga naninirang puri ay dapat managot. Lumabas ka. Kapatid, paano na yan, huwag mo akong idamay. Sabi ko na nga ba, manahimik ka na lang. Hi! Ate, alam ko na ang nangyari kanina. Si Shen Wen ang pumunta kay Opisyal Zhou. Isinumbong niya ako sa maling gawi at pagkatapos. Ginoong Gu ang humarang para sa akin. Dinala niya ang mga pagsusulit at dokumento roon. Kung ganoon, wala nang problema. Paano niya nalaman na pupunta sila doon? Mas nag-aalala siya sa iyo kaysa sa sarili niya. Ate, sa susunod na gawin nila ito. Gawin mo lang ang nararapat mong gawin. Huwag mo nang intindihin ang iba. Opisyal Zhang, ito ang mga binago ko. 3 beses ko na itong binago. Isulat mo itong muli. Opisyal Zhang. Ruyan. Ano ang ginagawa mo at inaayos mo ang iyong gamit? Aalis na ako, kahit saan ay ayos lang basta makaalis dito. Huwag kang umalis, ano bang sinasabi mo? Ngayon, pinalayas ka na naman ba? Pang-ilang beses na ito? Pang-4 na beses. Pang-4 na beses na. Huwag ka munang umalis. Huwag mo akong pigilan, wala ring silbi yan. Ruyan, makinig ka muna sa akin. Bakit ka lumuluhod sa akin? Huwag kang aalis, manatili ka na lang dito. Ako ay papasa. Noong pinakasalan kita, akala ko ay may kakayahan kang pumasa. Ngayon, nakikita ko na nagkamali ako ng husga. Umalis na ang pinsan mong si Ruyan. Nabalitaan ko, lumuhod pa si Shen Wen para pigilan siya. Hindi niya napigilan, ano? Tapos na ba ang isinusulat na sanaysay ni Shen Yu? Dalhin mo rito at titingnan ko. Puntahan mo ang iyong kapatid at papuntahin siya rito. Ate, ayos ba ang kulay na ito? Masyadong madilim, gumamit ka ng mas matingkad. Ate, pinapapunta po kayo ni Master Shen Wen. Sabi raw ay nagwawala si Binibining Ruyan at gustong umalis. Wala na akong kinalaman doon. Pero ate, siya ang pinakasalan ni Master Shen Wen. Siya na ang bahalang magpakalma sa asawa niya. Ate, hindi ba dapat tayong makialam muli? Lumuwag ang bahaging ito. Kalasin mo at ayusin ulit. Sige po, ayusin ko. Bakit ka narito at naghihintay? Nakaapekto ba kay Shen Yu ang nangyari noong nakaraan? Hindi po. Mabuti naman. Sa susunod na may manggulo, hindi mo na kailangang makialam pa. Ano ang ibig mong sabihin? Mula ngayon, ako na ang bahala sa mga problema mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang makialam? Kiki. Kiki, nasaan ka? Kiki, nasaan ka ba? Umalis na silang lahat. Talaga palang umalis na siya. Nasaan na ang mga gamit ni Ruyan? Kailan niya lahat inilipat ang mga yon? Hindi man lang nagpaalam kagabi. Sabi niya, hindi na raw niya kaya ang buhay kasama ako. Sabi ko na nga ba, hindi maaasahan ang babaeng yon. Tama na yan. Ano ang plano mo ngayon? Hindi ko alam. Uminom ka muna ng lugaw. Ginoong Shen, ako po ay sugo mula sa pamilyang Chen.
Maupo kayo, maupo kayo. Magaling na binata ang anak ng pamilyang Chen, seryoso siya sa pag-aaral. Matino ang kanyang pagkatao. Maayos ang pamumuhay ng pamilya nila. Shen-yun, tignan mo siya. Hindi ba't maganda ang kanyang kalagayan? Shen-yun, ikaw ba mismo ang may gusto? Ako, susunod lang po ako sa sasabihin ni ate. Tinatanong kita kung gusto mo ba o hindi. Opo, gusto ko. Shen-wen, gusto mo bang kumain ng kaunti? Ang gulo naman sa bahay ni Pang Zi ngayong araw. Napakagulo. 8. Bakit ka nandito? Ate, tulungan mo ako. Ano ang maitutulong ko sa'yo? Hindi ko na kaya sa pamilyang Zhao. Ikaw ang pumili sa lalaking yan, hindi ba? Nag-uwi pa siya ng babae. Kahit pambili ng pagkain, wala ako. Yan lang ba ang masasabi mo? Ano ang gusto mong sabihin ko? Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Paano mo ako tinrato noon? Noong pinipigilan kita, ano ang sinabi mo sa akin? Noon ay bata pa ako at hindi ko maintindihan ang mga bagay-bagay. Ate, bumalik ka na. Hindi na niya ako pinapansin. Ate, nakauwi ka na pala. Bakit parang hindi maganda ang iyong aura? Nakasalubong ko si Shenyao. Humihingi siya ng tulong pero hindi ko siya pinansin. Dumating na naman siya. Shen. May tao ba dyan? Wala nang nagnanais na tumulong sa akin. Mawalang galang na po, maaari ko bang makausap si Master Shen? Sinong Master Shen ba ang tinutukoy mo? Si Shen Yu, ang pinsan ko. May dala ka bang sulat imbita? Wala. Kung walang imbitasyon, hindi ka pwedeng makapasok. Ipabala mo na lang na nandito ako, sapat na yon. Abala ang nakatatanda. May nais lang akong sabihin. Kailangan pa ring magpadala ng sulat. May problema ang pinsan mo. Linan, si Shen Wen ay nasa labas. Sabi niya, may kailangan daw siyang gawin dito. Anong gagawin niya? Hindi niya sinabi, ang alam ko lang ay gipit na siya. Pabayaan mo siyang mag-isip ng paraan, Lanan. Kung ganoon, kakausapin ko muna siya. Lanan. Kuya Yu. Pinsan, bigyan mo lang ako ng kahit anong trabaho. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Pinsan, hindi namin kailangan ng tao rito. Kuya Yu, wala na talaga akong ibang matakbuhan. Mag-isip ka na lang ng ibang paraan. Papasok muna ako. Binabati kita, mahal na opisyal. Nanggaling na ang kautusan. Itinaas ka sa ikalimang ranggo. Maraming salamat po. Bata ka pa ngunit may kakayahan na. Pagbutihin mo pa, haha. Zhao Xian, ang pasusugal mo ay nakakasakit ng kapwa. Sumama ka sa amin. Kayo, baka nagkakamali kayo. Ang taong nasaktan mo ang siyang nagreklamo. Hindi kami nagkakamali. Xian, pakawalan niyo siya. Ginang, bumalik na kayo sa loob. Kung may reklamo kayo, sa ama ko kayo makipag-usap. Umalis na kayo. Saan niyo siya dinadala? Ginang Xian. Nagpadala ng mensahe si Ginoong Zhao. Nasaan si Ginoong Zhao? Kailangan ko siyang makausap. Nasa munisipyo si Ginoong Zhao para ayusin ang usapin. Bago siya umalis, nagbilin siya. Pinapauwi muna kayo sa inyong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Pinapauwi niyo ako sa bahay ng magulang ko. May nagawang kasalanan si Xian. Maghahalughog ang munisipyo sa inyong tahanan. Ito ang utos ng Ginoo. Kailangan niyo munang lumayo. Ako ang asawa ng pamilyang Zhao. Ano pang iniiwasan, ihanda niyo na ang mga gamit niya. Pinapaalis niyo ba ako? Pinalalayas niyo na ba ako? Tagapaghatid lamang ako ng mensahe, Ginang. 3 taon na akong ikinasal dito. Sabi ni Ginoong Zhao. Tapos na ang lahat. Huwag na kayong babalik hanggat hindi natatapos ang usapin. Saan naman ako pupunta? Hindi ko po batid, Ginang. Eight.
Tignan mo, di ba yung dalaga yun ng pamilyang Shen? Ang ikinasal sa pamilyang Zhao, di ba? Bakit siya narito? Ang asawa niya ay hinuli ng mga otoridad. Bagay lang sa kanya yan. Ang gara-gara pa naman noong kinasal siya noon. Tama ka dyan. Pinilit niyang pakasalan yung lalaking yon. Ngayon, hindi na siya tanggap ng pamilyang Zhao. Pati pintuan ay hindi na siya pinapasok. Maaari bang tumigil na kayo sa chismis? Buksan niyo ang pinto, kukunin ko lang ang mga gamit ko. Gilin, may bilin ang ginang. Wala ka nang babalikan dito. Nasa loob pa ang aking mga damit. Hayaan niyo akong kumuha niyon. Ano bang dala mo noong ikaw ay ikinasal? Isipin mo nang mabuti. Saan naman ako magpupunta? Hindi niyo magagawa ito sa akin. May sala si Xian. At sinentensyahan na siya, umalis na kayo. Ang tagal ko nang nanirahan dito. Wala man lang akong maiuwing kahit ano. Ate, kaninang umaga ka pa bala. Kumain ka muna. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Shen Yao? Nabalitaan ko, pinalayas na siya sa pamilyang Zhao. Mukhang wala na siyang matutuluyan. Daan niya yan, siya ang pumili niyan. Sige, lalabas muna ako. Bakit ka nandito sa labas ng bahay ng mga Zhao? Pinalayas ako, hindi man lang nila ako papasukin. Nabalitaan ko, nakulong na siya. Walang nagsasabi sa akin ng buong detalye. Hindi rin kita matutulungan, maging ako ay. May sarili ring problema. Kuya. Nagkamali ba tayo ng desisyon noon? Nangyari na ang dapat mangyari. Bakit ka nandito? Dinalhan kita ng mga atsara na paborito mo. Yung kinakain mo noong bata ka pa. Shenzhen. Alam mong tinanggal na sa talaan ng pamilya ang kapatid mo, hindi ba? Alam mo ring pinalayas na ang kapatid mo, di ba? Dati, akala ko. Tungkulin mo ang mag-asikaso sa mga kapatid mo. Pero mayong naiisip ko. Nagkamali ako bilang ina. Nahirapan ka ng mag-isa sa pagpasa ng lahat. Pinilit pa kita ng pinilit. Shenzhen, patawarin mo ako sa nagawa ko. Nasabi ko na ang lahat. Magpatuloy ka sa trabaho mo, sapat na ang malaman mong alam ko na. Iwan mo na lang dyan ang mga gulay. Ate, magdidilim na po. CJ. Anong klaseng atsara yan? Galing sa ina. Masarap ba? Iyon pa rin ang lasang nakasanayan ko. Ang galing ng paghahanda ni Shenjin ngayon. Hindi dapat magpabaya sa mga bagay para kay Shenyon. Mas maalaga pa po kayo sa amin kaysa sa mga kadugo namin. Dapat lang. Ate, kumpleto na po ang mga tao. Huwag kang magmadali, hayaan mong magsanay si Shenyon ng maigi. Kumusta naman ang kapatid sa pamilyang Shen? Huwag mo na siyang itanong, wala siyang mukhang ipakita. Ang isa pang kapatid, wala rin namang paramdam. Sila ang pumili ng landas nila, bakit sila magrereklamo? Ayos na ang lahat. Masaya ako. Ate, tumayo po kayo ng tuwid. Ngayon ang pinakamaganda mong araw. Huwag kang umiyak, baka masira ang makeup mo. Sai. Tignan mo roon, nabalitaan kong pinalayas na rin ang babaeng mula sa pamilyang Shen. Dito, ang gulo-gulo ng paligid. Napakalaki ng pagkakaiba. Ate, aalis na po ako. Sige, mag-ingat ka sa pamumuhay mo. Kung may problema ka, tawagan mo lang ako. Sige, umalis ka na. Salamat sa inyo. Ang ganda ng napangasawa ng ate. Dahil nagsikap siya ng husto. Ate, anong nangyari? Sila Shen Wen at Shen Yao ay nagpunta sa tanggapan ng gobyerno. Hayaan mo lang sila. Mahal na opisyal, hindi kami pinapansin ng kapatid namin. Mahal na opisyal, wala na kaming matakbuhan. Marami siyang koneksyon at kakilala. Pero ayaw niya tayong tulungan, mahal na opisyal. Kapag may nangyari sa amin, walang pakialam ang pamilyang Shen. Ano ang inirereklamo ninyo? Inirereklamo namin siya dahil inaapi niya ang sarili niyang mga kapatid. Papasukin ang mga inirereklamo. Mahal na opisyal, kailangan niyo kaming tulungan. Pagalang ko sa inyo, mahal na opisyal. Inirereklamo ka ng mga kapatid mo na inaapi mo raw sila. May kanya-kanya na silang buhay. Ang pamamahala ko sa kanila ay wala nang kinalaman sa inyo. Ako ang kaputol mo ng bituka. Tinutulungan mo ang pinsan mo pero kami, hindi.
Bakit mas inuuna ang ibang tao kaysa sa kadugo? Mahal na opisyal, hayaan niyong magpaliwanag ako. Bakit ka nandito? Dahil tinuruan ako ng ate kong mag-aral. Kaya ako nakapasa sa sarili kong sikap. Mahal na opisyal, ako si Shen Jin mula sa pamilyang Shen. Mahusay ang batang ito, walang masabi ang sinuman. Mahal na Ginoo, ako si Gu Huai, ang inyong tagapangalaga. Ako ang nananagot sa pagkatao ni Shen Jin. Bahagi na siya ng pamilya. Hindi mo kayang tumayo at bumalik para umasa sa iyong ate. Pero ang pagtulong niya sa pinsan ay pansarili niyang desisyon. Tanggihan ng apela. Walang hiya. Hindi mangyayari yon. Bakit naman nagkaletse-letse ng ganito? Tara na, kahit ang mga nakatatanda sa angkan ay hindi na tayo tutulungan. Dapat na itong matapos. Lanan. Ate, hindi ako makapapayag. Ang pamilyang Zhao ang pumwersa sa akin na gawin ito. Ang pamilyang Zhao ang pumwersa sa iyo. Sino ang sumulat nito sa dokumento? At sino ang naglagay ng tatak nito? Isinumbong ko ang aking sariling kapatid. Nakipagsabuatan sa ibang tao. Ayon sa ikatlong alituntunin ng angkan, patalsikin siya. Ate, alam ko na ang aking pagkakamali. Ate, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Matagal na kitang binigyan ng pagkakataon. Noong huling beses na pangaralan ka ng angkan, natuto ka ba? Noong mga panahong iyon, nagkamali lang ako ng desisyon. At ngayon naman, ako, susubukan kong magbago. Wala nang pagbabago. Jin, may gusto ka pa bang sabihin? Kung ano ang nararapat, iyon ang gagawin. Ate, tulungan mo akong kausapin ng ate. Wala na akong sasabihin pa. Ate, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Hindi mahalaga kung ano ang itutulong ko. Ikaw ang pumili sa landas na ito, huwag kang magreklamo kung huli na ang lahat. Simula ngayon, alisin sa talaan at palayasin. Ito ang ilang damit para sa'yo. Ate, kung alam mo na ang mangyayari, bakit hindi mo ako pinigilan? Bakit pa? Humanap ka ng lugar na matutuluyan mo. Wala na. Ito na ang lahat. Makakatulong na rin kahit kaunti. Bakit ka nandito, napadaan lang ba? Anong uri ng gamot ito? Hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Pakipakuluan at inumin mo. Hindi ko naman hiningi ang tulong mo. Walang nagsabing humingi ka. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ng iyong panganay na kapatid? Kusa ko itong ginawa. Huwag mong patagalin ang gamot, baka mapanis. Napakalalim. Noong panahong iyon, nandito ka na pala, wala namang problema. Halika, maupo ka muna. Ikaw ang nagbuhos nito para sa akin, hindi ba? Masarap ang sana ito. Dala ito ni Shen Yu galing sa labas. Mukhang matagumpay na siya ngayon, hindi ba? Ayos lang naman. Jen, Lanan, noong nakaraan, may mga bagay pa akong hindi nasasabi. Nitong mga nakaraang taon, naging hangal ako. Pinuwersa kita dahil sa mga kapatid mo. Pinagalitan pa kita noong tumutulong ka sa kanila. Ngayong tinitingnan ko, ikaw naman talaga ang tama. Mabuti at alam mo. Sa hinaharap, hindi na kita pipilitin. Hayaan mo na, ako na ang maghuhugas ng mangkok. Iwan mo na lang dyan, ayos na. Walang problema, ako na ang gagawa. Aalis na ako, ikaw na ang bahala. Mag-ingat ka sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang araw, dadalawin ulit kita. Ate, umalis na si Ina. Iyanan, babalik pa kaya siya?
Kung gusto niyang bumalik, hayaan mo siya. Shen Yu. Magaling ang pagkakagawa mo sa mga proyekto sa pampang ng ilog. Libu-libong mamamayan ang natulungan. Salamat sa agaran mong pag-uulat. Tanggapin mo ang gantimpalang ito. Maraming salamat po, kagalang-galang na Ginoo. Bakit ka tumatakbo ng ganoon? 8. Napagdesisyonan na ang usapin sa dike. Si Ginoong Zhang ang nagbigay niyan sa harap ng lahat. Hindi masama. Kaya ako nagmamadali dahil ito ang gusto kong sabihin. Gusto ko munang sabihin sa inyo. Umupo ka muna at kumain ng kaunti. Alam mo na ang tungkol sa takdang iyon sa patubig. Anong takdang trabaho? Sa susunod na buwan may isa. Bagay siya. Gusto mo bang pumunta? Gusto ko. Kung gayon, mabuti na lang at pumunta. Mas matatag na siya ngayon kaysa dati. Sige na, umalis na tayo. Ay, Shen Wen. Ikaw pala yan, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Ay, Zuhen pala. Alam mo na ba? Nakatanggap si Shen Yu ng parangal. Nakuha niya ang ikalimang ranggo dahil sa usapin noong nakaraang buwan. Narinig ko na. Noong sabay-sabay tayong nag-aral noon, sino ang mag-akalang mangyayari yon? Talagang ang galing niya. Ang tinutukoy ba ninyo ay si Ginoong Shen? Kahapon lang dumaan pa siya rito. Napakahaba ng pila. Magkapatid ba kayo? Ano naman ang ginagawa mo ngayon? Ako. Sige na, sa ibang araw na lang tayo mag-inuman. Shen, 3 buwan ka nang may utang sa akin. Kapag hindi mo pa ibinayad, papalitan ko na ng kandado. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Ganoon din ang sabi mo noong huli. Bukas ng makalawa, babalik ako. Paano na ngayon? Ano ang gagawin ko? Bini-bini. Sino po ang hinahanap nyo? Si Shen yun ba na nasa tindahan nyo? Sino po kayo? Ako si Shen. Ano ang kinalaman ni Shen sa tindahan nyo? Kamag-anak niya ako sa pamilya. Kung gayon, maghintay na lang po kayo sa may pintuan. Opo, mabuti. Ang galing talaga ng pagkakagawa rito, maaasahan. Ate Yao, bakit ka na pa rito? Nadaanan ko lang ang lugar na ito, kaya napadaan ako. Dumating ka na, maupo ka muna. Ipagdadala kita ng saa. Mukhang maayos naman ang pwesto mo rito. Mabuti pa at dahan-dahan mo itong itinayo. Hindi naman mukhang dahan-dahan. Marami sigurong dapat ipag-alala. Kailangan mo pa ring umalis, di ba? Kumusta ka naman, Yaoji? Ganito na lang. Makisama na lang muna tayo. Saan ka nakatira ngayon? Nasa loob ka pa ba ng lungsod? Sa timog ng lungsod. Nagrerenta ako ng maliit na bahay. Mag-isa ka lang ba roon? Ako lang mag-isa. Ikaw naman. Mas mabuti bang magpakasal ka at doon ka na tumira? Napakabait nila sa akin. Kapag nakapag-asawa ka ng tama, magiging maayos na ang buhay mo. Sapat ba ang kinakain at ginagamit mo sa araw-araw? Magtipid ka na lang. Sapat na para magamit. Umupo ka at hintayin mo ako sandali. Dalhin mo muna ang mga ito at gamitin. Yun, ano ba ang ginagawa mo? Hindi rin naman yan mahalagang bagay. Hindi ako pumunta rito para manghingi sa'yo. Alam ko, pero kunin mo muna ito. Kapag nagkapera na ako, babayaran kita. Hindi mo na kailangang ibalik. Unahin mo na lang ang sarili mo. Hindi mo kailangang kaawaan ako. Sino ba ang maaawa sa'yo? Madali lang iyon. Yun, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo. Huwag ka nang magsalita, basta tanggapin mo na. Aalis na ako. Hindi na kita abalahin. Malamig sa labas, mag-ingat ka sa daan. Salamat, ang disenyo ng bulaklak ni Yun Jinfeng ay napakaganda. Mataas na rin ang pwesto ng kuya niya sa hukuman. Parang ang buong pamilya ay biglang umangat. Hindi ba sinabi ko noon na galing lang siya sa mahirap na pamilya? 8. 8. Bakit ka na parito? May ilang salita lang akong sasabihin sa'yo. Ate, nagkamali ako. Noon, kahit anong sabihin mo, hindi ako nakinig. Hindi mo na ako pinapansin. Doon ko lang naunawaan na kung wala ka, wala rin akong magagawa. Hindi ko hinihingi na tulungan mo ako sa kahit ano. Gusto ko lang ipaalam sa'yo.
Bakit ka lumuluhod? Alam ko na ang mali ko, kaya susubukan kong mamuhay ng maayos. Alam ko, nagkamali ako. Hindi mo talaga ako palalayasin. Palalayasin kita para saan? Tahakin mo ang sarili mong landas. Umalis na si Shen Wen. Pinsang ate, ayos ka lang ba? Wala naman. Huwag kang mag-alala. Matagal na siyang nakaluhod. Matagal na sana siyang dumating. Nadaanan kita at may dala akong kakaning osmanthus. Bakit ka na parito sa oras na ito? Nabalitaan kong dumating ang nakababatang kapatid mo. Ikaw naman. Kailangan kong ayusin ang buhay ko. Napunta ako rito dahil may kaunting pakay. Anong bagay? Mga handog pangkasal. Ano ang sinabi mo? May gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Ano ang usapan sa pagpapakasal? Kanino ka ganyan kagarapal magsalita? Matagal ko nang iniisip. Matagal na rin. CJ, bakit nakatayo ka dyan na parang tulala? Umupo ka ng maayos at magpahinga. Mag-ingat ka. Wala naman, 2 hairpin lang at narito na para mamanhikan. Unahin mo muna itong tanggapin. Ang iba, dahan-dahan ng ihanda, hindi naman kailangang magmadali. Ate, mabilis naman kumalat ang balita. Sabi ni Kuya Le, hindi pa raw ako tapos kumain, tumakbo na ako rito. Binabati kita, pinsang ate. Sa bakuran ko, ikaw pa talaga ang nag-imbita ng bisita. Tuloy ka. Maganda ang pilak na hairpin na ito. Kapag sinuot mo ito, siguradong maganda. Ikaw lang ang madaldal. Pinsang ate, naitakda na ba ang araw? Hindi pa, pero malapit na. Sino ang nagsabing sumingit ka? Kapag nakasal ka na, madalas ka pa ring bumisita sa amin. Hindi ka naman tatakbo, ate, huwag kang mag-alala. Pag nakasal ka na sa kanila, ako na ang magbabantay dito. Ate, tigilan mo na, malapit na. Maganda. Huwag kang umiyak. Sino ang umiiyak? Masaya ako. Sa labas, ilang beses na nila kaming minadali. Bakit nagmamadali? Naghihintay pa sa labas ang lalaking ikakasal. Ate, kinakabahan ka ba? Tara na. Malaki talaga ang handaan ng kasal ng pamilyang Gyu. Sino ang nakasakay sa kabayo? Pinsan ng nobya. Pumasa siya sa 2nd antas ng pagsusulit. Huwag kang mag-alala, ate, kapag na-miss mo ako, tawagin mo lang ako. Naiintindihan ko. 8. Uminom ka muna, maghapong abala ka na. Ayos lang. Nanginginig ang kamay mo ngayon. Kabado ka ba? Sa susunod, hindi mo na kailangang kabahan. Parang nakita ko siya ngayon. Kung umalis na, edi umalis na. Pasok po kayo at maupo ng maayos, Ginoo. Sir, paano po binibigkas ang karakter na ito? Binibigkas po ito, Naksui. Isang pahilis, isang pahalang. Ikaw mismo ang sumulat ng 2 beses. Sir, may klase pa po ba bukas? May klase pa. Naging iskolar ka rin dati, hindi ba? Kung ganoon, bakit hindi ka naglingkod bilang opisyal, sir? Mas maganda rin naman ang turuan kayong magbasa at mag-aral. Huwag na munang mag-usap, ipagpatuloy mo ang pagsusulat. Magaling ang pagkakagawa mo. Magkano? 3 wen bawat isa. 2. Ibinalot ko na para sa'yo. Nandito ka ba sa pwesto mo araw-araw? Araw-araw ako nandito. Sige, babalik na lang ako sa susunod para bumili. Ate, nagbukas si Shen Wen ng pribadong paaralan sa kanluran ng lungsod. Nagtuturo siya ng ilang bata sa kapitbahay na magbasa. Sige, alam ko na. Nagbebenta si Shen Yao sa silangang pamilihan. Ano ang tinitinda niya? Mga bordado na panyo. Sabi nila, si Shen Yun ang nagturo sa kanya. Buti naman. Hindi mo ba pupuntahan? Ano pa bang titingnan mo? Sarili nilang buhay, sila ang mamumuhay. Shen Yu. Mula ngayon, ikaw ay isa ng 5 ranggong opisyal sa pamahalaan. Opo.
Salamat po, kagalang-galang. Ay, binabati kita. Mula ngayon, kasama mo na si Ginoong Gu sa tungkulin. Ginoong Gu. Inilipat lang ako sa bagong tanggapan. Naiintindihan ko na. Ate, ako na ang bahala. Maganda ba? Maganda ang sulat. Ako mismo ang sumulat. Nito. 8. Salamat sa'yo. Mag-asikaso ka na. May dumating na tao mula sa pamilyang Dong sa labas. Nandito na. Bumalik na siya. Ngayong araw, nagkaroon ako ng pribadong sandali kay Kuya Yu. Kailan pa? Yung halik na yon. Ikaw ba ang nagplano niyan? Hindi. Siya ang nakakuha nun. Hayaan mo na siyang matuwa. Pwede na. Doon ang pwesto niyon. Nagbukas na. Ate, paano mo ako nahanap? May kailangan ka ba? Nadaanan ko lang at may dala akong kaunting prutas. Iwan mo na lang doon. Asikasuhin mo na ang mga ginagawa mo. Ang mga milokoton ay ipinadala ng pamilya ng isang mag-aaral. Hindi namin mauubos. Mula sa pamilya ng estudyante. Sige, iwan mo na lang dyan. Bukas na ang pribadong paaralan na yon. Ngayong bukas na, ayusin mo ng mabuti ang trabaho. Ate, alis na ako. Malapit na rin. Tiklopin na ang pwesto. Ate, pasok ka. Bakit ka pa nakatayo riyan? Dumaan na ba si Shen Wen? Nakita ko ang mga prutas. Ipinadala kaninang umaga. Sabi, hindi raw maubos. Kumpleto ang mga bordang paninda mo. Kahit papaano, may ilang pirasong naibebenta araw-araw. Basta may nabibenta, ayos na. Si Yun ang nagturo sa akin ang galing na ito. Magaling talagang magkamay si Yon. Pag natuto ka sa kanya, siguradong tama. Ate, okay naman ako. Yan, halata sa mga kamay mo na hindi ka nagpetiks. Sige, aalis na ako. Ang tagal mo nang nakaupo. Pagkaalis ni Shen Yao ngayong hapon, nakaupo na lang siya. Nasabi na niya. Okay lang, puro bakas ng karayom ang mga kamay ko. Hindi ko na siya kinikimkiman ng sama ng loob, pero hindi ko rin siya mapapatawad. Pero wala na akong galit. Unang araw ni Kuya Yu sa hukuman ngayon. Nakikinig ako. Matatag pa ang tunog ng tambol. Noong gabi, pabalik-balik siyang gumulong at halos di nakatulog. Kabalang yan. Ibig sabihin, seryoso siya. Ikaw naman, ni kaunti di ka nag-aalala. Si Yuje, maaasahan sa trabaho. Hindi ko na kailangang mangamba. Mas marami kaysa noong una. May nagturo kasi ng maayos. Kaya niyang magtimpi. Sa ugali niya, bagay lang. Paano naman si Yon? Medyo maluwag pa ang tindahan. Pupunta ako at makikita ko na lang, hindi ba? Sinasabi mo lang na wala kang pakialam. Ikaw pa ang pinakamasipag kumilos. Kailan ka pa naging pakialamera sa ganyan? Lalabas lang ako sandali. Tingnan ko ang tindahan niyon. Babalik ako sa tanghali para kumain. Huwag kang magtiis sa labas. Hindi na ako bata. Maganda ang pagkakasulat at pagkakapili sa mga titik ng pleke na yan. Ate pinsan, nandito ka na. Halika, pumasok ka at maupo. Ang mga titik sa pleke, ilang araw ko rin pinili bago ko napagdesisyonan. Ate, tingnan mo. Nakakuha na ako ng 3 mananahing borda. Itong peony, bagong borda lang noong isang araw. Sa tingin mo, okay ba? Mas pino kaysa dati. Mas matatag na rin ang kamay mo. Bagong aral kong kakaning osmanthus. Ate pinsan, tikman mo. Medyo matamis lang ng kaunti. Sige, bawasan ko ang asukal sa susunod. Lahat naman ay maayos. Mukha na talagang propesyonal. Ate pinsan, bumalik na naman ang Ginang noong nakaraang pagkakataon at nag-order ng 2 pintura. Dumating sina Manager Shen at Ginang Li para pabilisin ang florera ng peony. Sige po, ate pinsan. Maupo ka muna sandali. Babalik ako agad. Asikasuhin mo na ang trabaho mo. Kailangan ko nang umuwi. Magtrabaho ka ng maayos, huwag mong sayangin ang galing mo. Ate pinsan, bumisita ka madalas ha. Nandyan ka na, halika rito at maupo. Dadagdagan ko ang samo. Mas malaki na ng doble ang tindahan iyon kumpara noong huli. Nakakuha na siya ng ilang tao. 3 mananahing borda. Sobrang busy niya, halos hindi na sumasayad ang paa sa lupa. Buti kung ganun, hindi mo na kailangang mag-alala pa. Hindi naman talaga siya dapat ikabahala ko. Kulang lang siya ng isang tumulak sa kanya. Ikaw, ano na ang balak mong gawin sa susunod? Lumabas si Kuya Yu. Si Yon, maayos din ang takbo. Hindi ko pa napag-isipan.
Una, kumuha muna ako ng mga tao. Ganyan na lang muna. Ayokong masyadong mag-isip ng malayo. May lakad ka pa ba sa hapon, Yuje? May isa pa akong kaso na didinggin mamayang hapon. Kakayanin ba niya mag-isa? Kakayanin niya. Mas malakas ang loob niya kaysa akala mo. Totoo rin naman. Noong nakaraang buhay, yung isang mangkok ng gamot. Pumikit ako at hindi na nagising. Ano ang nangyari? Wala naman. Basta, bigla ko lang naramdaman na ang ayos pala. Sulit ang buhay na ito.